Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong nahanap na washing machine. At ang problema nito ay ayaw umandar. At ang brand naman nito ay Hippo Home. Kakaibang brand ito, Hippo Home. Hippo daw. So, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan. Una lang natin gagawin ay handa muna ako ng extension. So, ito na yung aking extension at saksak lang natin ito. Yan, nakasaksak na yung aking extension doon. Hindi ko na malaki kasi ang butas. Kaya dito natin isasaksak sa aking extension. Yan, saksak lang natin yung power cord. Wala. Hindi gumana. Yan o, hindi gumana. Or kahit ugong ay wala. Paktay na naman tayo nito mga kabutingting. Baka sa palaran na naman ito. Abutin lang natin ito. Yan. So dito tayo sa likod mag-umpisa mga kabutingting. Check natin yung dito sa likod kung ano yung problema. Dahil kung naririnig nyo, yung kanyang wash timer ay okay naman. Gumagana naman. So doon tayo sa baba. So ayan, bali tanggalin lang natin yung dalawang tornilyong kinalawang. Yan o. Pati yung isa, kinalawang na rin. So tanggalin lang natin yan. Try natin dito sa Phillips screw kung kaya pa. Wala na. Wala na rin. Naloko na. So gamit tayo ng side cutter. Nako, patay. Nako. Pahirapan to. Tornilyo pa yung mga kabutingting ay pahirapan na. Dahil kinalawang na. Nako, pahirapan yata tayo nito sa tornilyo pa lang. Yan, bali yung pagtanggal siguro ng tornilyo hindi ko na ipapakita kasi kung ipapakita ko pa hahaba na naman yung video natin. Yan, bali natanggal ko na yung dalawang tornilyo at pasensya na kung hindi ko ipinakita. Malambot naman yung kanyang pulya pero ayaw mandar. Ito mga kabutingting ay minsan ko na itong ginawa pero nagpalit lang ako ng gear case or gearbox. So una natin gagawin, yan, dito tayo sa connection nya. Itong kanyang power cord ay medyo okay naman. Pero kahit sabihin natin medyo okay, ay pwede nang ito ang may problema. Pero check na rin natin. Una nating i-check itong kanyang fuse dahil kinalawang na. Baka ito ay wala nang contact. O, pwedeng ito dahil yung kanyang fuse ay wala nang spring. Yan o. Wala nang spring. Dito sa kabila, tignan natin, wala na rin. Durog na rin yung kanyang spring, ayan o. Kaya pwedeng ito lang ang problema. Yung fuse niya tingin ko ay okay naman. Yan. Try lang natin itong tester yung kanyang fuse. Baka ito lang ang problema. Yan. On lang natin itong tester natin, tapos select natin ito sa OL. Kunin muna natin yung fuse. Kunin natin yung fuse. Nako, wala na. Wala na tayong marireading sa fuse. So try natin itong wag na lagyan ng fuse. Rekta natin. Tanggalin lang natin tong tornilyo na ito. Nako. Patay tayo nito. Ibang tornilyo ito. Bubusalsalin na lang natin ito. Tatanggalin ko na itong box na ito. Ayan, ito wala na ito, hindi ko na ito ibabalik. So try natin irerekta. Kahit wag na muna nating check upin yung motor. Baka yung kanyang fuse lang. Ayan. Rekta lang natin. Sinsya na, inuubo. Tapos saksak ko itong power cord doon sa ating extension. Tapos na yung timer. Yan, ikutin lang natin yung wash timer. Umaandar na, kaso ayaw umikot. Antayin lang natin kung sa pag-reverse mayroon bang ugong. Ayun, meron siyang tunog kaso mahina.
Uy, para siyang gumanon. So, may problema ang motor pagka gumanon, mga kabuting-ting. So, check upin natin din yung motor. Mukhang papahirapan na naman tayo nito pag mga ganito. Yan, kuha tayong tester. Silik natin ito sa oil pa rin. Pero tanggalin muna natin yung linya sa motor para ma-check natin ang motor ito, boss. Yan, putulin na natin ito para pag wirings natin ay mabilis lang. Pero kahit hindi mo ito puputulin, madali lang ito, mga kabuting-ting. Check natin yung motor, mga kabuting-ting, kung ito ba ay good pa ba ito. Pero tingnan ko hindi na ito good, dahil kung narinig nyo yung ugong ay malakas at saka mahina. Pagka ganun, ang tunog ay may problema ang motor nun. So malipat natin yung tester natin para kitang kita. Ito yung common, kulay asul, dahil ito yung naiibang kulay. Pag mga ganito, dalawang dilaw katulad nito tapos isang blue, matik yan. Ang common yan ay yung nag-iisang kulay. So tester lang natin. Yan, meron tayong nare-reading na 8.4 ohms. Ito 8.4 ay may problema yan, hindi yan good. Dito ay wala tayong nare-reading, dito lang mayroon, ano, kaso hindi pa good yan. So ibig sabihin ang pinaka problema nito ay motor. So kausapin ko muna yung may-ari kung ito ba ay ipapa-repair nila. So ayan, bali nagkausap na kami ng may-ari nito, mga kabuting-ting, at ipapa-repair nila. At ito ay sa palaran na naman ito, mga kabuting-ting. So siguro yung pagtanggal ng motor hindi ko na ipapakita. Kukontinue ko mamaya pagka nabaklas ko na yung motor. So ito na yung motor niya, mga kabuting-ting, nabaklas ko na. At problema ang anito, yung kanyang dalawang tornilyo, ito yung isa naputol na. So gagawa na ng paraan. Ito muna ang pinaka-importante na ma-repair. So yung pagtanggal ng rematche hindi ko na ipapakita, madali lang ang pagtanggal niyan. At marami na rin akong upload niyan, kaya hindi ko na ipapakita. Yan, bali natanggal ko na yung 4 na rematche. So hugutin na lang natin ito, kaso matigas pala. Yan, gamit tayo ng flat screw. Sungkitin natin dito. Yan, tanggalin lang natin. So ito na yung pinakamotor nya. Wala namang bakas na may sunog, pero try natin itong repairin or isalba. Yan, yan, puputulin lang natin yung tali. At mayroon na naman akong bagong soldering iron, dahil yung binigay ni Sir Teodoro Kaingkoy ay wala na, bumigay na rin. Ewa, putulin natin. Ayaw na putol, ayaw na. Sana makita natin yung nag-uumido kaagad para mabilis lang. Wala namang nag-umido. Try natin ito sa mga dugtungan. Paghiwa-hiwalayin lang natin itong mga dugtungan. Yan. Tapos tanggalin natin yung spaghetti. Wala namang ano, walang pati dito sa dugtungan. Maganda. Siguro kailangan natin itong tanggalin lahat ng ano, lahat ng tali. Tanggalin natin lahat ng tali para makita natin. Ang pahirapan tayo nito Wala man lang ako nakitang nag-uumido nito, mga kabuting-ting. Pero try ang tatanggalin muna natin lahat ng tali. Ayan, tanggal na lahat ng tali. Ito, yung mga puti-puti na yan ay hindi yan nag-uumido. Basta hindi yan nag-uumido. Ayan. Daming nagpuputi-puti, pero hindi nga yan nag-uumido. Gulo Gaganito lang natin ito, tulak natin. Wala man lang itong sapin na mylar. Yan, ito ang may nag-uumido. Uumido ba ito? Ayan, ito.
Kuha tayong toothbrush. Yan, toothbrushan natin ito dito banda. Ay, ito pala. Wala naman. Wala din. Wala man lang mailer na nilagay dito. Ayun, naputol na. Ito yung kaputol niya, maiksi. Kiskisin lang natin ng toothbrush yan. Liha pala, hindi toothbrush. Yan o, ito. Yan, ito, yung puti na ito. Yan, hibla yan. At ito yung nag-uumido, yan o, naputol, natuluyan na sa pagputol. Yan. Yan tayong liha. Lihain lang natin ito. Ito sa palaran lang talaga ito mga kabuting-ting pag mga ganitong ginagawa ko. Yan, parang may nag-uumido pa. Hindi pala. Yan. Yan na, nakiskis na. Yan o. Try daw natin tester yan. Gagana ba yan? Yan. Tapos yung isang test probe natin, lagay natin dito sa linya ng kulay blue kasi ito yung common. Tapos ito, ayun, mayroon na. Yan ang good. 31.2. Okay na. So yung isang linya na lang. Isang linya na lang sa kulay dilaw kasi itong ano, ito yung kaputol niya. Kaya wala tayong nare-reading dahil nag-umido. So yan, bali update ko lang kayo dito sa aking ginagawa mga kabuting-ting. Ito ay hindi na kaya dahil hindi ko mahanap yung patid. At mayroon nga ako ditong naputol na 2 piraso. Ayan o, ito at saka yan, ito. Yan, dinugtungan ko na ng wire pero ganoon pa rin. Bali ito lang isang linya talaga ang mayroon. Itong hibla na ito. At nakakalito dahil maraming, yan, kung nakikita nyo, maraming nagpuputi-puti. Hindi mo malaman kung alin ba yung nag-uumido dahil ayan o, maraming ano, ano bang tawag nitong, yan, maraming puputi-puti. Pero yan ay hindi yan nag-uumido. Yun nga lang ay nakakalito dahil maraming puti-puti. Kaya suko ako nito. So yan, bali ako ay maghahanap muna ng customer pa. Kung makakahanap pa mga kabuting-ting. So stay put lang muna kayo dyan. At ako ay maghahanap muna ng customer pa. So ayan mga kabuting-ting, nakahanap na ako ulit ng customer. Yan, ito ay automatic na washing machine. Ito ay Samsung at ito ay 9 kilograms. Ito ay wobble or wobble dual wash. At ito ay invert ko na ito dati. Kaso mayroong nakialam. Siguro ay hindi na ito gumana kaya mayroong nakialam. Yan. At ito, ayan, tinanggal na yung takip. Pero hindi ako ang nagtanggal niyan. Kung sa baga tinanggal na talaga yan. Tapos dito naman ay pinagpuputol-putol yung wire. Yan. So ito yung sinasabi kong pinagpuputol-putol. At puro na electrical tape mga kabuting-ting. Yan. Ito ay matagal-tagal ko na itong kinonvert sa manual. Dahil ang problema nito ay yung kanyang board. Try lang daw muna nating pagganahin itong kanyang spin dryer kung gumagana pa ba. Dahil nakahanda na rin naman ako ng extension. Yan, ito ay testing lang natin. Yan. At nakauna pala yung kanyang para sa dryer. So, try natin ikutin yung spin timer. Dahil yung kanyang wash timer dito ay wala na. Sabi ko nga ay mayroong tumingin ito pero pinagpuputol-putol yung wire sa wash timer. Ayan, gumagana pa At mabilis pa ito. Ayan napakabilis pa niyan. So balik tayo dito. Boss, macho. So patayin lang natin ito mga kabuting-ting. Antayin lang pala muna natin na patapusin yung spin timer. So yan, bali natapos na yung spin timer. Patayin lang natin ito. At yan, huminto na. So tatanggalin ko lang yung power cord. Yan, nakatanggal na yung power cord. So ito, dahil ako ang nag-wirings nito dati, siyempre alam ko ito kung paano ibabalik. Ito yung para sa spin. Dahil kung nakikita nyo, ay papunta dito sa spin timer. Ito yung spin timer. At ito, puro nadugtong. Babalatan natin ito.
Ganon din ito. Ito yung common na nakakabit sa wash timer. Ayan. So, plug in ko lang ulit yung power cord. Ayan, naka-plug in na. Ngayon ay itatap ko lang ito. Ayan, itatap ko lang ito. Kaso, bago ko pala itatap yan ay busog ko, ma'am. Busog ko. Ayan, naka-taas na yung takip. At ito, itatap natin ito dito. Ayan. May kaso namatay. I-tap ko lang ng maayos. Ayan o. Umiikot. Ayan. Dahil ito yung nakatap. Ayan o. Ayan. Ayan. Tapos, pag dito naman, ito yung reverse. Ayan. Tingnan natin. Kaso na. Ayan. Wala namamatay-matay. Ayan. Magulo yung aking kamay dito sa likod. Ayan. Dito sa kabila, ito yung reverse. At ito naman yung para sa spin timer. Or sa spin. So, good pa ito mga kabuting-ting. Ang problema lang ay tinanggal yung wash timer. Ewan ko sa may-ari nito na mayroon naman silang contact number sa akin. Pero iba yung tumingin na. Kaya ito na yung nangyayari. Pinutol-putol. At puro na dugtong-dugtong. So, kuha lang ako ng wash timer at magpapainit din ako ng hinang muna dahil hindi pa ako nagpainit ng hinang. At yan ay magkakabit tayo ng wash timer ulit dyan. So yan, bali meron na ako ditong wash timer at nakapagpainit na rin ako ng hinang. At buti mga kabuting-ting ay bago lumakas yung ulan ay nakahanap na ako ng customer at ito ngayon. So itong wire na ito ay lagyan lang natin ng soldering lead para maihinang natin sa timer. Dapat pag ikaw ang naggawa, dapat marunong ka rin kung paano ibalik or paano i-wirings ulit. Dahil pag hindi mo to kabisado, nalilito ka nito pag ganito mga kabuting-ting. Pero sa totoo lang, napakadali lang nito. So, lagyan din natin ito ng terminal, itong timer niya. Ito ay matagal ko na itong ginawa, itong ganito. Itong washing machine na ito. At ito ay na-vlog ko rin ito mga kabuting-ting, yung pag-wirings nito, kaso nakalimutan ko na. Kung anong title. So yan, nalagyan na natin yung terminal. At ito ano ko sa inyo yung wash timer. Pag mga ganito na ito ay pang sharp. Yan, ito ay pang sharp. Ito, matic yan. Pag itong dalawa na magkadikit at magkatapat, yan yung para sa forward at saka sa reverse. At dito naman sa kabila, may dalawang terminal. Ito, yung nauuna ay ito yung para sa dyan mo ikakabit yung common na wire. Tapos, ito namang isa na nasa gilid ay ito naman yung para sa buzzer. Kung mayroong buzzer na ginagamit yung inyong washing machine, dito nyo ikakabit. Mayroon ding iba na hindi ganito ang forma. Minsan, ay ito ay nandyan, tapos itong nasa gilid ay nasa baba. Kung sa baga hindi siya pantay pagkakabit. Pero ito kasi pantay. Yan o, kung nakikita nyo. Yan o, pantay. Magkaiba lang ay dito. Ito naman ay nasa gilid. So, dapat, ang ilalagay nyo yung common dito sa unahan. So, yan. So, pinaka-common ito, ayan, dali, papaliwanag natin. Kaya kung nasabing common ito, ito yung pinaka-common. Kaya kung nasabing yan ang pinaka-common, dahil kung pag babaybayin natin yung linya sa power cord, yung isa ay nakakabit dito sa, ayan, yung kulay puti. Yan o, yung kulay puti na yan, yun yung common pagka ganitong brand, Samsung. Tapos, yung isang linya sa power cord, black. Ayan, ito yung black. Nadugtungan na nga lang na dilaw. Dilaw na may kasamang itim. Tapos, dinugtungan din ng violet. Tapos, nakapunta dito sa switch. So, ito yun. Ito yung common na yun. Ito yun. Pag i-on mo kasi yan, ay magkukontak. Ayan, magkukontak siya. Kaya, ito, ay dito mo ito ikakabit. Yan, dito. Tapos, itong pula, at saka ito, ay dito yan ikakabit. Kahit pagkabaliktaran, ay walang problema yan. So, kakabit lang natin. At hindi ko na ito lalagyan ng tube dahil wala akong panglagay. Okay lang yan kung wala. Ayan, nakabit na yung common. So, ito yung tandaan nyo, lagi na yung common ay nandito sa pinakaunahan. Ito. Yung isa sa gilid ay para sa, buzzer. Tapos ito ay lagay lang natin kahit saan dito na terminal. Dahil sabi ko kanina, kahit magkabaliktaran ay walang problema.
Ayan, nakadikit na. Tapos ito naman, ilagay natin o ikakabit natin sa isang linya sa terminal. Yung natirang terminal dyan, wala namang iba yan dahil dalawa lang naman yan. So, ayan na. Yan, try, i-plug in ko dito. Yan. Dapat yung mga switch ay nakapatay muna. Yan, naka-plug in na. Tapos, ikutin lang natin ito. Tingnan natin kung ito ba ay magre-reverse. Pero kanina, nagre-reverse naman siya. Kaso, hindi gumagana. Bakit? Ay, hindi na gumagana dahil nakapatay para yung switch. Ito. Ayan, gumagana na kung naririnig nyo. So, tignan natin kung umiikot na ba. Shout out, boss! Shout out! Mayroon kang ano? Wala kang shout out. Sabi mo kanina, mayroon. Shout out ng Leo, Walo. Ayan, taga-asam na, boss. Taga-saan? Maria Clara. Ayan, taga Maria Clara daw. Ayan, shout out. Tara, yo. Mga pogi, shout out. Dul, andun. Hindi ko no. Ayaw. So, dito tayo. Patalastas lang yun. Ayan na, oh. Tayo lang natin mag-reverse. Ayan. Mabilis pa ito, mga kabuting-ting. Dahil kung nakita nyo yung spin dryer kanina, ay napakabilis. So, okay na yan. So, balik tayo. Kailangan na lang natin yung timer. Kung saan natin ilalagay yan. Hugutin ko lang dito yung power cord. Yan. Tapos, gaganyan ko lang yung ating camera para makita nyo. Or kaya tatanggalin na lang natin ito. Ito, tatanggalin natin. Kuha lang ako ng flat screw para matanggal natin yan. Para hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng wash timer. So, yan. Ayusin lang natin yung tripod natin. Kasi hindi na pala pwedeng may taas ang kagwang. So, ito yung iayos natin. Kung paano ito maiayos. Dahil siguro yung nilagay ko nitong wash timer dati ay Panasonic. Dahil kung nakikita nyo, lihis yung kanyang tornilyohanan. Ito yung butas, oh. Tsaka, ganyan lang yata. So, kabit lang natin ito. Kaso, hindi magkasya. Sumasabit ito. So, kailangan natin itong lakihan ng butas. Yan, meron na ako ditong gunting. Kailangan natin itong lakihan ng butas. Dahil sumasabit yung pinaka-stopper ng pinaka-stopper ng stopper ng switch handle. Kaya nga natin ulit. Ayun na. Kaso sumasabit mga kabating-ting. Kailangan talagang lakihan natin ang butas. Hiram tayo ng kutsilyo na matulis. Mahirap paggunting. So yan, meron tayong kutsilyo na nahiram. So ito yung ating gagamitin sa pagbutas dito. Ito, mahirapan tayo nitong kagbuwang na ito. Gamit nga tayong hinang. Yan, hinang na lang gagamitin natin. Gaganyan lang natin, hindi na natin malakihan ang butas. Gaganyan lang natin. Para makapasok lang yung kanyang stopper sa pinakahawakan o sa switch handle ba. Yan, try natin. Yan, lumabas na. Ang problema ay ito ang problema ngayon. Ano kaya ito? Napaka-iksi o nasa ibaba yung kanyang stopper. Tatanggalin natin yan. Pagkaganyan ay tatanggalin na natin tong stopper. Tapos maglalagay na lang tayo dito dito natin isusulot. Yan na yung ating paraan ito. Dahil makapal itong kanyang ito. Wala kasi akong wash timer na Panasonic. Mas maganda sana yon gamitin dahil yung kanyang pagsakluban doon sa pinaka switch handle ay mahaba kasi yun. Ito kasi ay sharp, may lang. Kaya hindi tumatagos dito. Ayan, oh. Hindi tumatagos. Yan. Mahirap yan pag ganyan. So, ang gagawin na lang natin ito ay tatanggalin na natin tong stopper na ito. So, yan. Bali, tatanggalin lang natin yung stopper na ito. Papahirapan pa yata ako nito. Baka masira pa yung timer na ito. Hanap tayo ng DIY na para matanggal natin ito ng walang kahirap-hirap. So, yan. Gamit tayo nito.
Tatanggalin natin yung stopper ng pinakahawakan ng switch handle. Yan, pupukin lang natin. Ayan, wala na. Yan o, wala na. Pero kuhanin natin, baka mamaya hindi pwede, para maibabalik lang din natin. So kailangan ito ay nasa gitna. Ganyan lang. Yan. Bubutasin natin ng ano yan, panghinang para sa pagtornilyohan. Ito mga kabuting-ting, dati ay chinik ko na ito. Ang pinaka problema lang nito ay fan belt. Ewan ko kung bakit sinira yung wash timer. Hindi naman kasama yung wash timer. Yan, butasan lang natin para matornilyohan. Ayan. Sana sakto yung ating ginagawa. So mayroon na tayo ditong tornilyo. Tornilyo lang natin. Tornilyo ko lang pala. Dahil bakit nga ba natin kayo nanonood lang pala. Pagbuwang na. Hindi na makatapat sa butas mga kabuting-ting. Dito tayo sa isa. Wala nang magnetong aking ano. Yan. Tingnan muna natin kung nagitna ba. Okay na yan. Pumili na natin ito. Pero bubutasin natin ulit ito sa ano. Yan. Yan. Hindi man siya gitna, pero basta importante wag lang itong sumayad. Kasi kung sasayad yan, mahirapan tayo dyan. Magpapatay-patay yung wash timer. Okay na yan, ang poproblemahin ko na lang kung ano yung ilalagay ko dito na para i-stop siya. Hindi, kung sa baga, pag iikot mo yung kanyang switch handle, ay iikot dapat din ito. Yan, mag-iisip muna ako mga kabuting-ting kung ano ilalagay ko dyan. So ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa mga kabuting-ting. Yan, kung nakikita nyo may kandila na. Madilim kasi. Pero hindi yan purpose. Hindi yan purpose kung bakit mayroon siyang kandila dahil madilim. Ang purpose niyan ay maglulusaw tayo ng glow stick. Yan, at ito lang yung aking naisip na gagawin nating stopper. Ito ay galing ito dito. Galing din ito sa washing machine sa mga nakakaalam nito. Doon to makikita sa drain selector. Purpose naman ito ay doon ay para hindi siya bababa. Ito yun. Kaya pumutol lang ako at ilalagay natin yan dito. At kailangan natin ng glue stick nang sa ganun hindi ito gagalaw-galaw kasi ito ay gumagalaw-galaw. Ayan o. Gumagalaw-galaw kaya kailangan natin ng lagyan ng glue stick. Ewan ko lang kung effective ba itong aking ginagawa. Wala akong ibang maisip. So yan. Bali ito ay lalagyan natin ng glue stick itong kanyang knob or switch handle para sa wash timer. Hirap mag-isip mga kabuting-ting. Tayo lang natin malusaw itong glue stick dahil wala tayong glue gun. Ano tawag niyan? Yung dibaril ba? Kaya gamit lang tayo nito ng kandila. Tapos pahid natin yan dyan. Kailangan ay bilisan dahil pag tumigas yan, tapos saka natin ito isalpak, kailangan naman ito ay nasa gitna. Pagduwang na. Hirap pa. Matuyo na lang itong yan. Purpose lang nito ay para pag ikutin mo itong ay sasama ito sa pag-ikot. Yan, salpak lang natin. Kaso mahirap din isalpak ang kagwang. Ayan na. Pwede na yan. So, try natin ito. Balik muna natin. Ayan. Okay na yan. Mamaya na natin ayusin yung wirings. Saksak natin yung power cord. Ayan. Tapos, pa-XN ko lang yung aking tripod at shout out. Maalis talaga ito siya pagka itatapat na yung camera. Yan, pa-XN ko lang yung aking tripod. So ayan, bali maiksi na yung aking tripod. Ang hirap kasi pag mahaba.
tatama kasi dito sa likod. Kaya kailangan ko pang paiksiin yung aking tripod. Siyempre dahil wala tayong cameraman. So try natin. Naka-on na. So nakasaksak na rin yung power cord. So pwede na natin to ikutin tong wash timer. Ayan. Tingnan natin kung ayan ba ay mag-reverse. Ayun, nag-reverse. Dahil ito ay testing lang naman at saka hindi pa tapos yung wash timer. Ito yung pinaka-purpose kung bakit mayroon ako, naglalagay ako ng mga ganitong switch. Kahit hindi pa yan siya tapos ay pwede na nating patayin yan kaysa papatayin mo yung wash timer. So dito mo na lang papatayin para hindi kaagad masira yung wash timer. So try natin yung spin dryer. Switch lang natin ito para yung drain motor ay ayun, kung naririnig nyo ay gumanon. So pwede na natin to ikutin yung spin timer. Ayan o. Ikot ka agad. At sabi ko nga ito ay mabilis pa. Dahil bago daw itong palit ng fan belt. Ang problema lang ay pinakailaman yung wash timer ba. Kaya nasira at hindi na gumagana. Ayan. So ngayon ay ito to. Kahit nakaano yan ay pwede ko tong i-on. Itutodo ko lang. Yan. Tutodo lang natin yan. Para nang sa ganun ay aantayin ko muna na ito ay bumalik dito sa off. So ipopost ko lang ito mga kabutingting. Kung ito ba ay babalik sa off. So ayan, stipot lang muna kayo dyan. So dito mga kabutingting ay nag-voice over lang ako. At yung spin timer ay tapos na. Pero dito ay antayin muna natin ito na matatapos yung para sa wash timer. At dito mga kabutingting ay papakita ko sa inyo hanggang matapos yung wash timer. At kung nakikita nyo ay binuksan ko yung pinaka takip nya at inaayos ko rin yung aking tripod dyan para makita nyo rin na ayan ay umiikot. At ako ay naghanap dyan ng pagtukuran ng takip dahil bumababa pag hindi siya tutukuran, kaya tutukuran ko yan mga kabutingting. At yung pinantukod ko dyan ay yung aking T. Yan ako nakikita nyo ay yung aking T na ewan ko lang kung 8mm ba yan or 10mm para yung kanyang takip ay hindi siya bababa. At nilagyan ko din siya ng tubig para makikita nyo rin na siya ay mabilis pa para magiging 13 ako dito. At dito sa paglagay ng tubig ay ipapas forward ko lang nang sa ganon ay hindi hahaba masyado itong video natin dahil isanalay ko pa kasi yung una kong ginawa na hindi ko na-repair kaya medyo humaba itong video na ito. At dito naman ay naglagay ako ng isang tuwalya. Pero marami yung aking hiningi na gustong ilagay dyan para makita nyo na ayan talaga ay mabilis din. Kaso isang tuwalya lang ang ibinigay sa akin. Kasi yan ay ititesting din natin or ititesting ko din sa spin dryer. At dito ay i-pass forward ko lang. At dito naman ay sasarado ko para makita nyo na yung wash timer ay tumatakbo na. At kahit hindi pa tapos yung wash timer ay pinatay ko na yung switch para huminto. Bawal kasi yun patayin yung wash timer para nang sa ganun na hindi kaagad masira. At sunod ay i-switch on ko lang yung kanyang para sa drain motor para lumabas yung tubig. Yan kung nakikita nyo. At dyan ay pinost ko yan mga kabutingting at i-continue ko naman sa konti na lang ang tubig. So kung makikita nyo ay yan, kukunti na lang yung tumatagas na tubig. So saka ko naman inikot yung spin timer para sa spin dryer para mag dryer siya. Yan kung nakikita nyo ay umiikot. At ayan ay mabilis pa talaga yan mga kabutingting dahil ayan ay bago lang nilang palit ng fan belt. At
At ang pinaka-problema lang kasi nito ay yung fan belt lang at hindi ko alam kung bakit pati yung wash timer ay sinira. At dito ay itinuro ko yung spin timer at ayan ay naantay ko lang na matapos hanggang 0. Ayan, tapos na mga kabuting-ting. So dahil tapos na yan, antayin lang natin na bumagal bago natin patayin yung switch. Tingnan natin kung natuyo ba yung tuwalya na isa. Naisip ko lang na lagyan para hindi nyo iisip. Hinlo man. Naisip ko lang na lagyan ng tubig at saka lagyan ng laman para hindi nyo iisipin na ako ay nag-iimbento lang. Ayan o. So pwede na natin ito patayin. Tapos, tanggalin muna natin yung laman. Ayan o. Tuyo na. Ma'am, tanawa sa rin ma'am. Kung nauga ba ma'am? Tanawa kung nauga ba? Uga na ma'am? Uga na? Na-apil naman ka ma'am? Sagdi naman. Kaway-kaway sa diya ma'am. Di, kuha isa na din. Limpyo man god. Ha? Limpyo. Di, unsa una Tangtangan na. mag-everything. Lisod na ablihan ma'am. Di, uy. Ano dyan Pag iyon mo ito mga kabuting-ting dahil hindi pa tapos yung timer, iikot na naman yan pag iyon mo yung switch. Ang problema, tapos na yata. Tapos na pala mga kabuting-ting. Pero pag ganyan natin uli, ayan, iikot na. Kaso tabingi, hindi saktong 0. Ayan, okay na yan. Kung sa pag tabingi lang, hindi ito diretso na ganyan. So ayan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. Yan, bali dito pala mga kabuting-ting ay hindi ko na ipapakita yung pag-ayos dito at ganoon din yung paglagay dito sa takip. Hindi naman ako nagtanggal nito ng takip at hindi rin ako nagtanggal dito. So, pero ibabalik ko yung yun, nandoon. Tsaka yung takip, hindi ko alam kung nasaan yung cover dito. Kaya hanapin na lang. At hindi ko na ibabahagi yung pagtakip nito dito at ganoon din dito. So yan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo. Nangingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po!